Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabatas ng House Bill No. 8980 o Fiscal Year 2024 General Appropriations Bill. Ito ay upang matiyak ang funding ng iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Nakasaad ito sa September 20 letter ni Pangulong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez. Una rito sinabi ni Romualdez na ahead of schedule ang kanilang deliberasyon sa 2024 national budget. Aniya, pinag-uusapan na ang General Appropriations Bill at inaasahang maaaprubahan ng plenary sa susunod na linggo. Tiniyak din ng House Speaker na maaaprubahan ang proposed budget sa tamang panahon para sa paglagda naman ng Pangulo bago magpasko. We hope that he will be able to sign it before Christmas para yung sa ginagawa po natin, binibigyan natin ang ating mga kapatid sa Senado sufficient time to review and to actually introduce amendments para maibabay-cam natin by end of November, December in time for signing by the President before Christmas. Samantala, inaprubahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang maraming panukala para maisama sa Common Legislative Agenda sa 19th Congress. Ito ang inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa isang panayam kasunod ng 3rd LEDAC meeting sa Malacanang nitong Miyerkules. Ani Zubiri, mayroong idinagdag ng mga panukalang economic team kung saan nangako naman ani ang mga mambabatas na suportado nila ito. Kasabay nito, idiniin ng Senate President na wala silang nakikitang kontrobersyal hinggil sa nasabing proposed measures. Wala po kami nakikitang controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Yan ang kagandahan ng itong mga LEDAC meetings na ito. Nakikita po namin ang puso ng ating Pangulo and it is online to help the Filipino people, lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kabilang sa mga karagdagang panukala sa listahan ng LEDAC ay ang amendments to the Government Procurement Reform Act, excise tax on single-use plastics, amendments to the Cooperative Code, amendments to Fisheries Code, ang new Government Auditing Code, rationalization of the mining fiscal regime, at ang Philippine Defense Industry Development Act. Kasama rin ang Philippine Maritime Zones Act, Open Access and Data Transmission Act, at amendments to the Right-of-Way Act. Samantala, on track ang parehong kapulungan ng Kongreso para sa pagpasa sa Desyembre ng 20 priority measures na hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay dito, binanggit ni Zubiri na ikinalugod nilang ipahayag na halos kalahati ng 20 priority measures na iminungkahi ng Pangulo para maipasa sa Desyembre ay ginawa ng Senado. Iniulat naman ni Speaker Martin Romualdez na 18 sa 20 mga panukala ang naipasa na ng House of Representatives. Bago tayo magbre-break, tatapusin natin yung buo, yung lahat ng 20 na priority LEDAC measures at the end of September or 3 months in advance of the prescribed deadline na na-agree tayo ni Senate President at ni Presidente. Sa kabilang dako, ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng naganap na 3rd LEDAC meeting, maging ang ilan sa mga tinalakay dito, kagaya ng mungkahi na magpasok ng panukalang batas para sa edukasyon. So yung tatlong bills na pinopose natin, number 1 is on academic recovery because after the pandemic, lumala yung learning poverty natin. 90% of our 10-year-olds cannot read a simple story. Then number 2, ayusin natin yung senior high school natin. Bigyan natin ng assessment and certification yung mga kumukuha ng TechVoc. At pangatli, early childhood care and development dahil may governance issues. No? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNA News.